Nanya ko muna mapo ang bawat isa. Magandang umaga sa bawat isa, sa inyo mga kapatid. Bago tayo mag-start, wag mo muna kayong sige, wag na, okay na lang. Makikita ko na lang. Okay, bago tayo magsimula, nais ko muna ipakita ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ilalagay natin ito sa Bible study. Pakita mo nga sis ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon sa araw na ito. A free gift of God. So ito'y kaloob na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga tinawag at sumampalataya. Nais ko rin ipakita mo yung inawit kanina, yung glorious day, doon lang sa part ng rising, He justified freely forever. Parang tumutugma kasi, sabi doon, sa inawit kanina, rising, He justified freely forever. Nari tayong ganap upang pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. So, doon pa lang, parang tapos na yung ayaw ko nang tumayo. Parang napakaganda ng, napakaganda na ng pinapahayag sa atin ngayong araw na ito. So, maraming salamat. Bago ako mag-umpisa ng magpangaral sa araw na ito, hiniling ko po ng bawat isa na tumayo muli. Tayo manalangin, bagamat nanalangin na kanina. Ama namin, Diyos na banal, muli, Panginoon, narito po kami sa araw na ito at muli po kami nagpapasalamat dahil narito pa rin sa amin, sa physical na katawang ito na mayroong kalakasan, na nagawa pa rin namin, Panginoon, na makipagtipon, makipagkaisa sa pagtitipong ito upang may handog namin sa iyo, Ama, ang aming mga sarili, ang aming katawang ito, O Diyos, upang maging masamyong handog sa iyong harapan at buhay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil sa mga lumipas na mga araw, panahon, O Diyos, nang tanggapin namin ang biyayang ito ang gumagabay sa amin, Panginoon, na walang iba kundi ang iyong biyaya, ang iyong mga salita, ang iyong spirito na tinanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Muli sa araw na ito, muli kong uulitin, minsan pa, nais po namin humingi ng kapatawaran, Ama, sa maraming nagawa po namin na mali, hindi nakalugod sa iyong harapan po, Panginoon. Patuloy po namin isinusuko ang aming mga sarili na patuloy mo po kaming baguhin, Panginoon. Palakasin sa pananampalataya. Dalhin sa tamang kalalagayan sa pananampalataya. At Panginoon, alam namin, kung wala ka sa amin, wala po kami magagawa sa sarili namin kakayahan, Panginoon. Dahil kung paano pa, Panginoon, ang sinamang hiwalay sa iyo po, Panginoon, wala po kami magagawa. Ay sadyang kami ay mapapahamak po, Panginoon. Kaya muli narito po kami sa umagang ito. Nais po namin po, Panginoon, na pasalamatan ka sa lahat na mga lumipas na taon at ngayon kakaharapin namin ang bagong taon 2025 po, Panginoon. Aming kahilingan po, Panginoon. Masigit mo po kami, Panginoon, gabayan, lingapin po, Panginoon, turuan, sawayin sa lahat ng mga bagay na hindi ito naging marapat sa iyong harapan ang mga nagagawa namin po, Panginoon. At ganun pa man, Panginoon, maraming salamat sa biyaya na tinanggap namin. Patuloy mo po kami, Panginoon, punuin, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga papangailangan spiritual po, Panginoon. Ama, aming pinagkakatiwala sa iyo ang araw na ito na kami ay sasamahan mo, kakatagpuin mo po kami, Panginoon, at magkakamit po kami ng pagpapalang muli sa araw nito. Marami pong salamat aming tinataas, ang aming papurit, pasasalamat, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, tanging sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Makakaupo ang lahat. Nais kong talakayin sa araw na ito. Ito ang araw na muli kong pagtayo. Yung mga nakaraan, talaga namang inaamin ko, naging busy talaga ako, naging abala sa maraming bagay na
maraming bagay na ginagawa. Kaya guilty po ako, mga kapatid, dahil kung paano tinawag ako ng Panginoon na yun nga maging gampanin. Kaya nga, kahapon, ako'y nasasabi kong yung mga nag-attend kahapon, na kasama ko, ako po'y talagang galak na galak. Masayang-masaya po ako dahil sa mga mensahe na narinig ko na pinagbinigay sa atin. Mamaya, meron tayong speaker na sana masigit tayong pagpalay. Pwede ba paingin ng tubig? Nagsisimula na naman tuyo ang lalamunan ko. Jesus Christ, talaga naman, oh. Ang ating pamagat, sa ating tatalakayan ngayon, a free gift of God. Alam niyo, mga kapatid, kung hindi tayo pinagkalooban ng Panginoon, paano na tayo sa kabilang buhay na kung tayo ay makakarating na roon? Dahil alam natin na sa panahon na nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na ito, kung wala tayong matatanggap mula sa Panginoon, merong ipinahayag ang mga propeta, mga ngaral na tinawag ng Panginoon na merong kapahamakan, merong kaparusahan dahil sa kasalanan ng naganap nung una pa man. Alam niyo yan, alam natin ang bawat isa sa atin. So, nais ko nang umpisahan in Romans chapter 5, simula sa verse 1 up to 21, nais natin talakayan ito. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Since when we received the blessings of God, yung grace ng Diyos, ano yung ating natanggap? Kapayapaan. Sa kabila ng lahat, sa buhay na ito na meron tayong kinakaharap, nung ano paman, mga kabigatan, problema. Alam mo yung minsan yung nagpapahirap sa tao, sa kalalagayan habang tayo ay naririto. Lalo na sa mga may nararanasan talagang mahirap na sitwasyon sa buhay. Para bang wala ng pag-asa. Yung nagkakaroon ng karamdaman, talaga nandoon ang frustration na parang wala ng pag-asa. Ba? Pero, nang makatanggap natin ang biyaya, nagkaroon tayo ng kaisipan, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng ano pa man ang ano nating na-experience sa buhay. Kung tama lang ang ating puso't kaisipan, ang Panginoon ay handang tulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya, nang simula tayong tawagin tayo sa pananampalatayang ito, tinawag tayo ng Panginoon, na ipinaloob tayo sa iglesyang ito, sa maliit na iglesyang ito, ay nagkaroon tayo ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi naman tayo pumunta rito na pinapayapa natin ang bawat isa sa atin. Tayo ang gumagawa ng sarili nating paggawa. Diba? Pinapayapa natin ang ating mga kapatid kung may problema. Pero walang ibang gagawa ng kapayapaan sa atin kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Pero kung hindi ka tumanggap ng biyaya, wala kang aasahan.
Wala sa iyong kaisipan, parang hindi ka tumitingin. Pero kaya nga naririto tayo dahil meron tayong tinatanaw, inaasahan na merong pag-asa sa buhay na ito. Thank you. Kaya mga kapatid, nang tawagin tayo, unang pinakikita sa kasulatan ito, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Di ba? Bakit kayo naririto? Meron kayong kapayapaan sa puso. Mayroon kayong inaasahan. Ako'y dadalo sa gawain. Muli nais kong maranasan ang presensya ng Panginoon. Hindi lang sa mga kapatiran. Dahil meron kang pananampalataya. Since during when you receive the Spirit of God, which is the Word of God. Yun ang salita. Yung mga nagsisimula pa lamang, patuloy kayong uhubugin ng Panginoon. Patuloy tayong pagkakalubuan ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil ang kanyang salita ay naghahatid ng buhay na walang hanggan. Amen ba mga kapatid? So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan din ng tayo tumanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon, meron tayong kapayapaan. Kaya nga David doon sa awit kanina, rising, he justified freely forever. So this is eternity. Ito ay buhay na walang hanggan na ating tinatanaw. At ito ay inihanda ng Panginoon kung kaya't tayo ay tinawag. Dahil kung walang ginawang pagtawag ang Diyos, ang lahat ay walang mararanasang pag-aaring ganap. Kaya sabi dito, inaaring ganap sa pananampalataya. So, we have the chance na ano pa mang inihanda ng Panginoon sa kabubuti natin, ang unang makikita nating salita, yung aangkinin niya tayo. Di ba dati hindi naman tayo mga anak, ngayon naging anak tayo. Pag anak ka, doon ibibigay ng sino mang ama o ng isang magulang ang tamang pag-aruga. Ang bibigay importansya ng isang magulang. Ano pa kaya ang Diyos? Kung paano inaari tayong ganap, meron doong naghihintay sa atin. Amen ba mga kapatid? Dito pa lang, nauubos na oras ko. Thank you, Lord. Patuloy tayo, verse hanggang 21 yan. Tuloy-tuloy mo. Sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo. Sana na ang bawat isa ay huwag tatalikod, huwag panghihinaan. Kailangan manatili, magsilagi sa pananampalataya. Sabi dito, sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, wala pa sa katuparan ng bawat isa sa atin na yung final destiny. Inihanda na ito ng Panginoon sa atin. Kailangan inihahanda natin tayo ng Panginoon kaya pinagkalugban muna tayo ng biyaya. Dahil ito ang kailangan natin, ang biyaya. So, nang tanggapin natin ang biyaya, ang sabi dito, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo nakapasok sa pananampalataya? Ito ba'y isang lugar o ito ba'y isang pintuan na upang tayo ay pumaroon? Alalahanin niyo mga kapatid, nung tayo ay mabautisman sa tubig, doon sa, pakilagay mga pag-i-add ko lang, i-adlib ko sa John chapter 3 verse 5.
na i-adlib ko lang, biglang sumagi lang sa isip ko. Nagkatanungan, may lumapit na isang nung panahon na si Jesus Christ nangangaral, may lumapit na isang tao na si Nicodemo, nagtanong sa bagay na ito, dito lang sa portion na ito, kung babasahin. Sumagot si Jesus sa katanungan ni Nicodemo. Sumagot si Jesus. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, nang tayo ay mabautismuhan sa tubig at tayo ay nagsisi, doon nagkaroon ng pagkakataon na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba, na pinakikita dito, kung hindi tayo ipinanganak sa tubig, hindi tayo magkakaroon hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo ngayon ay nakapasok na ngayon sa paghahari ng Diyos. At tayo ay pumapasok tayo sa pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Dahil kung hindi tayo nakapasok sa pananampalatayang ito, ikaw ay nasa labas. Wala kang pag-asa. Dahil katulad ka ng iba na walang kabatiran sa biyaya, walang kaalaman sa inihanda ng Diyos, walang kaalaman tungkol sa layunin ng Diyos. So, ibig sabihin, ang walang tinanggap ay may naghihintay na hindi mabuting bagay. Na kung paano inihanda ng Diyos, na kung sino mang tumanggap ng kayang biyaya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na magiging kasama niya. So, ibalik mo doon, ilagay mo na sa verse 3, tuloy-tuloy na lang natin ito. Verse 3 mo na. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagalak tayo sa ating mga kapigatian, na nalalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. So, nang tayo pala, nang tumanggap tayo ng biyaya, na patuloy nating nalalaman, ipinaglilingkod natin ang ating sarili dahil tayo ay ngayon pinaghaharian ng Panginoon. Dahil kung sino man pinaghaharian, mayroong ginagawang magtuturo ang Diyos. Nagko-comfort ang Diyos sa atin. Inaaliw tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng pag-asa. Di ba, kung nasa labas ka, wala kang maririnig ng mga pangako ng Diyos o ang mga aral ng Diyos. Pero ngayon, narito ang bawat isa sa atin, maririnig natin kung ano ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bigyan tayo ng palakasin tayo sa pananampalataya. Kaya, sabi dito, at hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Sa kabila ng lahat, kung ano man ang ating mga nararanasan sa buhay na ito, na mayroong mga mahirap na trabaho, minsan, talagang doon tayo na natatarap tayo sa mga maraming bagay na mahirap na trabaho. Pero ano sinasabi dito? Merong kagalakan kahit nararanasan natin ang hirap sa buhay na ito. Ako may patotoo. Patotoo namin ng may asawa. Alam ko mahirap na gabi-gabi bago matulog. Tulog na nga, asawa ko, gigisingin ko yan. Manalangin tayo. Ito'y isang, dati namang hindi namin ginagawa ito. Pero meron tayong tungkulin na nandoon ang konbiksyon na kailangan nating paglingkuran ng Panginoon. Di ba? Pinangangaral doon, lagi tayong mananalangin. So yan ay maggampanin natin. So, sa kabila ng kapigatiang ating nararanasan, ay gumagawa ng katiyagaan. Di ba, ang iba hindi na tumatagal? Minsan, dito nga, marami nang nabautismuhan, marami nang nakapag-attend na rito, marami nang lumabas. So, nakapasok sila minsan, ngunit sila ay lumabas.
Ayaw kong humagusga. Pero ayon sa kasulatan, since nabautismo ka, na isuko mo ang iyong sarili, nakapasok ka sa paghahari ng Diyos. Ngunit pag lumabas ka, ano ba ang iisipin natin? Ayaw niyang, hindi ka na magpapasakop sa paghahari ng Diyos. So, dugtungan niyo na lang sa ang kaisipang ito. So, kailangan nating magtiyaga. Yung isusuot natin, bago tayong pupunta rito, kahapon pa nga, alin ka, isusuot ko. Kahapon, nakarating ako doon sa pagtitipon, doon kay Tabarunan, Pastor Gary. Alas 10 na ako nakarating, pero at least, nakahabol ako. So, maraming, yung mga nahihirapan ka sa sarili mo. Yun yung mga bahagi ng pagtsatsaga. Diba? Katyagaan. Kaya, mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo ay magpalakasan, magtulungan sa maraming bagay. In verse 4, mauubos yata ang oras ko, verse 4 pa lang. At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So, yun. Verse 5 na. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, dito pinakikita, merong assurance ang salitang ito na ipinahayag sa atin ngayon na hindi tayo mapapahiya. Dahil ang salita ng Panginoon ay walang kasinungalingan. Dahil ang sinungaling walang iba kundi si Satanas. Kung ano ang kanyang inihanda, ang kanyang pinapayag sa atin, yun ay merong katotohanan. Hindi tayo mapapahiya sa mga taong kakilala natin na nagbubuli sa atin. Ayan, ganyan, mga borbor na ganyan. Kung ano yung sinasampalatayanan natin, sumasampalataya ito sa Panginoon, yun ay may kasiguraduhan. Hindi tayo mapapaya dahil paano, dahil taglay natin kung paano sinabi sa Church of Romans Church, sabi ni San Pablo, tinanggap nyo ang Espiritu Santo. The same thing sa atin. Nang tanggapin natin ang biyaya, nang marinig natin ang salita ng Panginoon, yun ay biyaya na tinanggap natin ng bawat isa sa atin. Yun ang Espiritu ng Diyos. Sabi nga sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Yung salita ay Diyos, at ang Diyos ay Espiritu, ating tinatanggap ito. Patuloy nating tinatanggap ito. Yun ang tinatanggap natin at yun ang tinanggap natin. Amen ba mga kapatid? Dahil kung wala kang tinanggap na biyaya o ang Espiritu, paano na? Tuloy, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Paki-English nga, medyo mahirap ang Tagalog. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Namatay ang ating Panginoon sa Kristo sa mga makasalanan. Tayo ay naroon sa dati nating kalalagayan. Ngunit ngayon, nililinis tayo ng salita ng Panginoon. Tayo inaaring ganap. So, sa unang nagpagkakataon tayo ay nilinis ng tubig. Yung awit kanina, mayroong ginawang paglilinis. So, nararanasan natin ito ngayon na mayroong ginagawa ang Diyos na paglilinis sa atin. Nang tayo ay mahina pa, na dinadako tayo ng Panginoon tayo ay magkaroon ng kalakasan sa pananampalataya sa biyayang tinanggap nating kaloob. Amen ba? Tuloy.
Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti maral ay may mga ngas mamatay. Ito yung pag-alimbawa ng isang tao na nais magligtas o halimbawa, ang aking asawa o sino man, maaari kong iligtas, isakripisyo ang aking buhay. Pero sa ganon, iisa lang ang pwede mong mailigtas. Pero ang Panginoong Jesucristo, lahat. Ibinigay niya ang kanyang sarili, na siya'y naipako sa krus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya at tumanggap, merong ginawang paghuhugas ng kanyang dugo. Pangkalahatan yon, mga kapatid. Ang sino mang sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus ay tatanggap ng biyaya na libre. A free gift of God. Tuloy, naku. Datapwat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. O, hindi ba? Verse 9, tuloy-tuloy mo na, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So, nandoon ang nilayo ng Diyos upang mailigtas ang bawat isa. Kaya ginawa muna ng Diyos na pagkalooban niya tayo ng kaloob o regalo na libre. Ano yun? Yung biyaya. Parang ito ang maging instrumento natin upang tayo ay makaparoon sa patuloy na, okay, tuloy mo na, maubusan yata ako ng oras dito Nandito pa lang ako sa 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. So yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo nang siya ay mapako sa krus. Ito ay isang kaganapan na nagkaroon ng pakikipagsundo sa Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya yun ang biyaya, yun ang mula na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Kaya kumbaga mas madali na nating magagawa. Hindi katulad ng mga unang panahon during the Old Testament time na mahirap ang mga ginagawa. Pero tayo, binigyan tayo ng kagaanan. O bibigyan mo muna kita. O kaya bagang nga sa sasakyan, pupunta ka sa Manila, o bigyan kita ng kotse para madali kang makarating doon. So, siyempre matutuwa ka. Halimbawa, Manila, maglalakad ka. Di ba? Anong hirap yun, di ba? Mahirap. Pero meron kang, binigyan ka ng kaloob, ibigay kayo sa ito, sa iyo na lang to. Yung pick-up kong Estrada, bibigay ko na lang kung kanino sa inyo para hindi ka mahirapan. Pero hindi ko na may bibigay yun. Di ba? Yun ang ginawa ng Diyos. Pagkalooban niya muna tayo para magkaroon tayo ng mas madali nating magagawa na umayon sa kanyang kalooban. Dahil kung sa atin lang, sarili natin kakayanan, naku, wala tayong kakayanan. Hindi natin magagawa yun. Mahina tayo. Kahit ipako natin ating sarili sa krus, na iisipin mo, papapako ako sa krus para matubos ang lahat ng tao. Hindi po, wala po tayong karapatan. Tanging ang Diyos lamang ang gumawa noon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, ang ating Panginoon Jesucristo, para magkaroon ng katubusan ng bawat isa sa atin. Isang beses lang at siya lang ang nakagawa noon. Wala nang iba. Hindi ako pwedeng magpapako sa krus. Hindi katulad na nakikita natin na nagpapapako sa krus. Mahaba ang ating istorya. Tuloy mo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa libutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ang kamatayan ay nararasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala.
Panahon ni Adan, doon nagsimula ang kasalanan ng tao, nadamay tayo mga kapatid. Kaya naghari ang kamatayan sa buong sanglibutan hanggang sa dumating ang ating Panginoon Jesucristo at meron siyang mga tinawag at nagkaloob ng biyaya. A freely gift of God. A free gift of God. Yung biyaya. Tuloy mo. Tuloy-tuloy na lang. Sapagkat ang kasalanan ay nasang libutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Huwag na natin itong talakayin. Mahaba pa kasi. 14 mo na. Ayan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nagkasala man ang tulad ng pagsalangsa ni Adam na siyang anyo niyang darating. So doon nagmula. Doon na panahon ni Adan. Tuloy mo, 15. Mahaba ang ating tatalakayin. Nagtitipid ako ng Ayan. Ito na. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad. Paki-English nga kapatid para huwag yung malilimutan ito. But not as the offense, so also is the free gift. Free gift, for if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Pakitagalog, gusto kong ulitin ito. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad. Walang sino mang maaaring bumili. Kung gusto mong maligtas, babayaran mo ng milyones. Nako, hindi mo kayang bayaran. Kaya marami dyan gumagawa ng ganyan noon pa man. Nagbabayad, humingi ng kabayaran para daraw sa kaligtasan. That is the history. Yan ay history. Hindi na ako magano yan. Kasi research ko yan. Merong ginawa ang mga ibang ganon na nangihingi ng indulgences. Alam niyo yan. Na ay hindi gaya ng pagsuway sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Lubapang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, sumagana ang biyaya. Kung paano nanagana ang kamatayan, ang kasalanan, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, pinasagana ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kaya, nang tayo'y tawagin, pinili ng Diyos, at nang tayo tumanggap na kaloob na walang bayad, meron tayong kalakasan upang magawa ito. Di ba? Kailangan matuwa tayo, magalak tayo. Dahil kung wala tayong tinanggap, wala talaga tayong magagawa. Lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Sa ating panahon ng kinabubuhayan kasi nagsimula ang huling panahon, the end times during the time when our Lord Jesus Christ came from heaven. At doon, pinasagana niya ang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tuloy mo na. Ako, ang daming tatalakayin na. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Di ba? Kaya ginawa ng Diyos ang pagbibigay kaloob na walang bayad ay wala naman talagang kakayanan ang bawat isa sa atin. Kahit anong gawin natin. Ay huwag tayong mamamalaki, magmamataas. Dahil wala po talaga tayong kakayanan. Sipon na sipon pa lang. Namumroblema na tayo. Naku, ano ba iinumin ko? Ano bang gamot? Kami nga nagtatalo ng asawa ko. Pa-check up ka, pa-check up. Oh, di ba? Hindi natin alam.
Pero pag naiisip natin, meron Diyos, umaasa tayo, Panginoon, pwede ba pagalingin mo ako? Ganun ang kaisipan. Sige na, tuloy na. Mahaba pang istorya. Marami pa tayong tatalakayin. Verse 17. Yes, Lord. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa, sino yun? Si Adan. Ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubapang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob. Tayo yun. Yun ang ating tinatalakay ngayon. Yung kaloob na yun na biyaya. Meron pang nagsisitanggap. Kaya, huwag niyong tikumin ang inyong mga kamay. Ibukan niyo ang inyong kamay. Ang inyong puso't kaisipan na palaging tumanggap ng biyaya araw-araw. That's right. Magsipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya. Ang biyaya ay naroon pa rin ang kasaganaan. Hindi pa natatapos ang pagkakaloob. Ang sino mang magnais na tumanggap ng biyayang ito ay kanyang ipagkakaloob. Biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Tuloy mo na. Naintindihan na nila yun, alam ko. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Mga kapatid, meron palang final na magaganap. May pagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad. Jesus, thank you, Lord. Nung nagkarigaluhan tayo dito, merong katuwaan sa puso natin, di ba? Ano kaya ang regalo na ibibigay sa akin? Hindi isip, ano kaya? Ako nga, tuwang-tuwa ako na regalo sa akin ni Christian, yung lagyan ng tools. Kako, lalagyan ko ito ng mga Ba, nananahi ako? Tuwang-tuwa ako. Hindi ako natutuwa sa ibinigay niya, kundi natutuwa ako doon sa ginawa niya sa akin. Di ba natutuwa tayong lahat? Hindi lamang sa isang bagay. Nakukuha niya na, huwag natin pahabain. Verse 19. Akala ko maiksi. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa sa marami ay maging mga matuwid. So dati na naroon tayo sa dating kalagayan, namuhay tayo sa kalikuan, sa kasamaan, sa maraming bagay na hindi ito naging malugod sa harapan ng Diyos. Yun ay transgress, yun ay pagsalangsang sa ating Panginoon Jesus. Pero ngayon, inaari tayong ganap. And God justifying us. And God ina-accept tayo bilang mga anak. Pag anak ka, siyempre bibigyan ka ng pagpapahalaga. Ilagay na ang ating kaisipan, ilagay natin sa madaling bubulay-bulay tungkol sa mga bagay na yun. Verse 20, bibilisan natin. At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nananaganang luba ang biyaya. So, tayo yun. Nananagana ang biyaya. Pero nung unang panahon, nung mga Old Testament time, ang nandoon ay ang pagsunod sa kautusan. Kaya iba yung naging sitwasyon nung una, doon sa lumang kautusan at sa atin. Tayo ay nabubuhay sa biyaya. Hindi tayo nabubuhay sa kautusan ng lumang kautusan. Tayo ay pinalaya doon ng Panginoong Jesucristo. Ang tinatamasa natin yung kaloob na biyaya. Kaya ang sino man na nagtatakwil ng biyaya, ayaw ko nang magsalita na mahaba tungkol sa mga bagay na yan. Isipin nyo na lang. Basta ang may advice ko, huwag nyo itatakwil ito. Huwag nyo itong pakakawalan. Kahit tayo minsan, nagkakaroon tayo minsan nagkakamali tayo dahil tao lang tayo. Pero huwag mong itatakwil ang biyaya. Sa tuwing tayo ay napipighati
nagkakaroon ng karamdaman, ang bagay nararanasan natin, alalahanin natin sa ating buhay na tayo ay pinagkalooban ng biyaya. Tangi ang Panginoon Kristo ang mag-aalalay sa atin. Ay, ganun na lamang ang Diyos na nagsasabi na, hilingin nyo ang nais nyo at ipagkakaloob ko. Kaya lang, tama kaya, nakikita kaya tayo na naging faithful tayo? O tayo bagay nag-aalinlangan? So, merong mga bagay na tinitingnan din ang Panginoon sa atin. Merong madaling pagkakataon na sumasagot ang Panginoon sa pangangailangan. So, sana maranasan ng bawat yan. Na laging may katugunan, laging may pinagkakaloob ang Diyos. Dahil yung biyaya pa lang, unang ginawa ng Diyos, pinagkaloob niya na sa atin. At patuloy na magkakaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sana ganun ang maging kaisipan ng bawat isa sa atin. Tuloy mo, 21. Kala ko na maikli itong isi-share ko. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay ay gayon din naman ang biyaya ay makapag-ahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Biyaya. Pananganan natin ito, tayuan natin ito, na tayo ay tumanggap ng kaloob na walang bayad, na walang iba kundi ang biyaya ng Panginoon. That's right. Thank you. Salamat. In Romans chapter 12, lagay mo na, para hindi ako mabitin. Romans chapter 12 tayo. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kaabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayaya sa Diyos. Siya ninyong katampatang pagsamba. Paki-English nga kapatid, masarap basahin niyo sa English yan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God's kahabagan, kawaan ng Diyos, that you present your bodies a living sacrifice. Huwag tayo magrireklamo. Tayo'y pasako. Alam ba dito? Sino ba ang ating namumuno dito sa Brother Ryan? Siya'y binigyan ng kapamalaan sa iglesyang ito. Kaya kami, simula't simula pa, hindi pa kami nakipagsalungatan. At hindi ako sumasalungat sa Kanya. Dahil alam ko, naroon, nasa Kanya, na ginagamit ng Diyos na tumanggap ng biyaya. Dahil, kung titingnan natin, ang fivefold ministry ay binigyan ng kapamalaan upang mga siwa sa bawat mga tumanggap ng mga biyaya. Tuloy mo na. Up to 21 din yan, babasa-basahin ka ng... At huwag kayong magsiyaw sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ninyong pag-iisip. So, ganun, sa kalalagayan natin ito, meron pa rin tayong, ang nature pa rin natin, maaari natin maidako ang ating kaisipan sa maraming bagay. Pero, hinihiling sa atin na bigyan natin mas higit kung ano ang tinanggap nating biyaya. Lagi tayong pasakop, meron tayong kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Paano ba maglilingkod sa Panginoon? Hindi ko na isa-isahin. Alam niyo yan. Na ang isang paglilingkod, ang pagpunta niyo rito ay isang bahagi ng pagsamba. Diba? Ang pakikipag-isa, ito'y bahagi ng pagsamba. Ang mananalangin sa Diyos ay ang pagsamba. Kung isa kang ama na nandoon na pinaglilingkuran mo ang iyong pamilya, iyon ay isang pagsamba. Ang pag-awit natin sa Panginoon, iyon ay isang bahagi ng pagsamba. Maraming klase ang pagsamba sa Diyos. Pero kung pumupunta ka doon sa sabungan, anong ginagawa mo? Na ginagamit mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi matuwid sa Panginoon, yun ay ang pagtalikod mo sa Panginoon. Yun ay ang pagsalangsang mo sa Panginoon. Pero kung bumabalik ka, kung nagawa man natin ito minsan na tumalikod tayo, kung ikaw ay manunumbalik, naroon ang Panginoon, bukas palad ang Panginoon. Handa pa rin ang Panginoon tanggapin tayo. Kaya
habang nabubuhay tayo, yun ay may pag-asa tayo. Dahil sa biyaya na tinanggap natin. Siguro nakuha niyo yung mga kapatid. Hindi natin pahabain. Tuloy-tuloy mo na kasi out of verse 21 din ito eh. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na naman, na sa akin ay binigay, San Pablo ito, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinaunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa natin. Mga kapatid, kasi minsan meron tayong mga sariling desisyon. Ay, hindi na muna ako maglilingkod. Ganito. Parang nagagumagawa ka ng sarili mong, di ba? Ibang kaisipan na hindi ito umaangkop sa katwiran ng Panginoon. So, yun. Isipin nyo na lang yung kung ano ba ibig sabihin doon. Kinukontra natin. Na, halimbawa, huwag na lang. Alam nyo na yan. Basta hindi ito maayon sa katwiran ng Diyos. So, lagi pala natin itong i-rely. Ano mang gagawin natin, kailangan natin ipagbigay kaalaman sa ating Panginoong Hesus sa mga bagay na kakaharapin natin. Di ba? Kung pupunta nga tayo sa Manila, magbabiyahe tayo, ay pagpray mo nga kami para huwag tayong maaksidente. Di ba? Pananalangin, Lord, Panginoon, ingatan sa pagbabiyahe. Di ba? So, baka meron sa mga, huwag na tayo manalangin. Yun ay isang bagay na hindi mabuti. Siguro nakuha nyo na yan. Tuloy na natin. Tuloy-tuloy. Verse 5. Sapagkat kung paano, ayan. Dun mo muna sa verse 4. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay merong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ito ay nagpapatungkol sa atin ngayon. Ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ngayon, hindi pinag-uusapan dito ang individual na pananampalataya. At pag pinag-uusapan ngayon tungkol sa mga pananalitang ito, bilang tayo ay iisa. Iisa tayo, nagkakasama-sama tayo. Iisa ang ating kaisipan. At tayo ay kabilang sa isang iglesia na nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Hindi ko na pahabayin ito. Alam nyo na yan. Tuloy mo na kasi mabuti kung 2 oras akong tatayo dito. At yamang may mga kaloob. Yung kaloob na biyaya, yamang may mga kaloob. Na ngayon, tinatamasa natin ngayon ang kaloob na ibinigay sa atin kung ano ang tinanggap natin. Ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga gula o magpropesya. Yun ay sa mga minister yan. Ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, tuloy-tuloy mo na ating at kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, ito ay mga gampanin, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, katulad ni Brother Jaspel. Natutuwa ko dahil naroon na nagbahagi siya sa atin. Nagbigay po siya ng pinansyal para sa yung parte na naganap, yung binigay niya sa atin. At sa iba pa. Sabi dito, kung hindi ka man maging mangaral, hindi ka man maging pastor, hindi ka maging evangelista, ngunit kung ikaw ay tinawag ng Diyos na yun ang may mag-aangkang na nagbibigay, ay gawin mo nito na mayroong kasayahan sa puso. May iba-iba tayong
sukat sa pananampalataya. So, ituloy mo lang. Number 9, ang pag-ibig ay maging walang mapagpaimbabaw. Kapuutan niyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. So, hiniling pa dito tayo ay makisanib. Ngayon, naaanib ang bawat sa atin ngayon sa iglesia ang itinatag ng Panginoon sa atin. Kaya kung sino man ang lumabas sa itinatag na iglesia dito sa atin, ayaw ko nang magkomento. Tinawag kayo ng mga tumanggap na kaloob na regalo, manatili po ang bawat isa sa inyo. Huwag pa kayong lalabas. Dahil ang iglesyang ito, naniniwala ko na tayo ay pinaghaharian ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Verse 10. Verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay sa magmahalang kayo, sa kapurihan na ipagpaunan ng isa't isa ang iba. Minamahal ko kayo. I love you all. Magmahalan tayo, mga kapatid. Gawin natin ito. Verse 12, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu mapaglingkod sa Panginoon. Mas lalo nating pag-alabin ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy mo na, alam nyo na yan. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian. O kung mayroon tayong nararanasang hirap, huwag tayong give up. Patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Ayan mga kapatid. Kasi ang iba pag nahihirapan na, minsan ngayong walang alam, sinisisi pang Diyos. Nakakita ka ng ganyan tao? Sinisisi, bakit may Diyos? Ganito. Kung Diyos ka talaga, bakit ganito? Wala kasing tinanggap na biyaya. Pero tayo, pinagkaluban niya tayo ng biyaya. Kahit nararanasan natin anumang hirap, nandoon pa rin ang ating kaisipan na paglingkuran natin ang Panginoon. Di maglalao ang Panginoon ay gagawa ng bagay na pangangailangan ay pagkakalbi sa bawat isa natin. Tuloy, verse 13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging magpapatuloy. So, yan ang sinisikap natin. Tayo magtulungan, mapagdamay, di ba? Nakikita natin yan dito sa iglesyang ito. Tuloy, 14. Pagpalain ninyo ang mga inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpahin. Ito isang tinuturo sa atin. Be patient tayo. Makigalak kayo sa nakagalak, makiiyak kayo sa nagsisiyak. Huwag kayong mahiya. Kung nakita nyo kung umiiyak, sabi dito, makigaya kayo. Dahil ang pag-iyak ay inihingi ng Panginoon sa atin. Kasi di ba pag umiiyak ka, doon makikita ang seryoso ka. Tuloy-tuloy mo na, kasi marami pa tayo. Magkakaisa kayo sa pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi makiayon kayo sa mga bagay na huwag may kapakumbabaan, huwag kayong mga pantas sa inyong sarili mga haka. Minsan, ganun tayo. Pero pag nare-realize na tayo, naroon na tayo sa ganung sitwasyon, meron tayong tinig mula sa Diyos. Mali ang ginagawa mo. Tuloy-tuloy mo na lang. Huwag kayong mga bayad sa kanino man, sa mga masama. Ibig sabihin, huwag tayong gaganti kung may gumawa sa ating masama ang kapwa natin. Marami dito nangyayari niyan. Tuloy mo, 18. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. So, dapat pala yung ganun ang maging karakter natin. Kaya nag-iingat tayo. Kaya nga kayo nagdadamit kayo ng tama. Diba? Yung mga babae, pupunta doon sa kung saan na makikihalubilo ka sa mga taong hindi tumanggap ng biyaya. Makikita sa inyo na nagpapatuto ganun. Meron kayong makikita mo sa tao na magkakaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao.
So, tuloy mo. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos. Matakot tayo sa gagawin ng Diyos sa atin. Huwag tayong maghigantihan. So, ibig sabihin, di ba, sa ibang kasulatan, ibigin natin ang ating kapwa. Kung paano ibigin mo yung sarili, ganun din ang gagawin natin. So, minsan nawawala minsan sa atin yan. Minsan, naiinis tayo. Pero, dahil sa mayroon tayong tinanggap na biyaya, biglang nagre-reflect yan. Ay, Panginoon, patawad. Kasi tao lang tayo. Minsan nawawala tayo. Pero nang tinanggap tayong salita ng Panginoon, tinanggap natin ang Kanyang Espiritu, naaalala natin, Panginoon, patawad po, Panginoon. Sa alamang nagawa ko ng mali sa kapwa ko. Pero kung walang tinanggap na biyaya, hindi mo ito magagawa, baka mas lalong tumindi pa ang galit mo. Diba? Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo gumalaw, lumakad sa pananampalataya. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tuloy, 20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Pero ba yan? Mauhaw pa inumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, mga bagay na apoy ay ibubuntod sa kanyang ulo. So, gayon, itinuturo sa atin ngayon, in the year of 2025, sana mabago tayo lahat. Magawa natin ito. May ipanalangin natin ang ating mga, alam mo na kung sino-sinong mga taong kinaiinisan natin o mga naiinis natin, maging matyaga tayo manalangin, Panginoon. Kasi ako, naranasan ko rin yan eh. Pero minsan, marami pa rin dapat kaharapin kaharapin. Pero alam ko, ang Panginoon tutulong sa atin. Pag iyon ang ating kahilingan, yung ating desire sa ating puso, walang hindi magagawa. Dahil ang Panginoon tutulong sa atin upang magawa natin ito. Huwag lang tayong manatili sa galit. Tuloy. Ay, okay na pala. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagos digin mo ng mabuti ang masama. So, yun ang hiningi sa atin ng Panginoon sa lalong kakarapin natin ngayon sa 20 and 25. At baka dumating na ang pagdating ng Panginoon na hindi natin ito dinidesire sa ating puso, na hindi tayo magkaroon ng pagkakataon na magawa natin ito, malamang hindi tayo mapasama na sa pagsalubong ng Panginoon. Tuloy. 1 Corinthians chapter 2. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Kung hindi pala tayo tumanggap ng walang bayad na biyaya na mula sa Panginoon, hindi natin ito mapagkikilala. Hindi natin ito malalaman. Hindi tayo magkakaroon ng discernment. Katulad ng kahapon, discernment of the body of Christ. Napakaganda nung narinig natin kahapon, Brother Juju, na pagpapahayag ng Panginoon. Kaya binigyan tayo ng kaloob na libre upang mapagkilala natin. Alin? Yung mga salita ng Panginoon. Kaya sa ganung paraan, tinutulungan tayo ng Panginoon. Kaya pasakop tayo sa pag-ahari ng Panginoon. Lagi tayong pasakop. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay. Pinagkakaluban niya tayo. Patuloy tayong pinagkakaluban ng Panginoon. Para tayo ay hubugin, palakasin sa pananampalataya upang sa kanyang pagharap, tayo ay katanggap-tanggap. Amen ba? Tuloy. Up to 16, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Ito ang pamamahayag, pagtuturo ni San Pablo, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Huwag po kayong maniniwala. So kung ano mang, halimbawa magtuturo ako na mula sa akin. Kundi kinakailangan, alamin nyo na kung ano ang narinig nyo ngayon, hindi ito mula sa akin. Ang narinig yung salita ngayon, ito ay mula sa Panginoon.
ayon sa ninanais ng Espiritu na ipahayag sa bawat isa natin. Mga salitang itinuturo ng karoon ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So, ang narinig natin ngayon, hindi yun sarili kong salita. Hindi ko sariling pananalita. Yun ay ayon sa Espiritu. Mga salita ng Panginoon. Sige, tuloy. Nakukuha nyo, madali yung... Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinasayasat ayon sa Espiritu. Pasalamat tayo sa Panginoon. Dahil tumanggap tayo ng kaloob na walang bayad at binibigyan tayo ng pagkakataon, tayo inaring ganap, binibigyan tayo ng paggabay upang malaman natin kung ano ang, paano natin mapagkikilala ang kanyang kalooban. Pero sa iba, ano sabi niya, ulitin natin, ngunit ang taong ayon sa laman, alin yun, yung mga taong hindi nasasakupan ng kanyang paghahari, ay hindi tumatanggap ng mga bayan ng Espiritu ng Diyos. Alin yun? Pag nag-share ka sa labas, sa mga tao hindi tumanggap ng biyaya ng Panginoon, yun ay kamangmangan sa kanila. Ngayon, nakikita na natin ang ating mga sarili. Tayo ay biniyayaan ng Panginoon. Kaya nga marami sa mga iba dyan na pag nagsishare tayo tungkol sa salita ng Panginoon, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Sila ay, ito yung sinasabi sa kasulatan na ito. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap. Ayaw tanggapin. Ayaw makinig. Kinukontra niya ang mga salita ng Panginoon. Kinukontra niya ang mga aral ng Biblia. Mga bagay ng Espiritu sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa. Kahit ano pang pagtuturo mo, idikdik mo sa ulo niya, hindi niya ito maunawaan. Kasi hindi siya itinalaga at hindi siya tinawag ng Panginoon. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Palapan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Pinagkaluban niya tayo ng gabi. Okay. Madali ko nito. Madali ko na. Salamat. Okay, tuloy-tuloy. Tuloy mo na. Ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyat ng sinuman. Huwag nating talakayin to. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-isip ng Panginoon upang siya ituruan niya. Tatapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nang tawagin tayo, ipinagkuluban niya tayo ng kaisipan ng Panginoon. Amen ba? Tuloy, tatapusin, bigyan niyo ako ng extension. First Thessalonians chapter 4, verse 13-18. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Mga kapatid, minsan, ang sinasabi dito ni San Pablo tungkol sa nakakatulog, hindi ba pag natutulog tayo nagpapahinga. Nagpapahinga tayo. Pansamantalang nagpapahinga at tayo muling gigising pagka umaga. So, doon pinakikita upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Diba? Naroon nang tayo tumanggap ng mga kaloob, biyaya, meron tayong pag-asa. Pero yung mga iba na walang tinanggap na biyaya, na kaloob, na walang bayad mula sa Panginoon, ay walang pag-asa. So napakapalad po natin dahil tumanggap tayo ng biyayang ito. Amen ba, mga kapatid? Verse 14. Sapagkat kung tayo nagsasampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So, naroroon ang pangako ng Panginoon. Kung paano natin mararanasan. Ibig sabihin tayo, aalis tayo sa mundong ibabaw na ito upang makasama ng Panginoon. Di ba, alalahanin nyo? Yung napako sa krus doon sa kanan niya, sinabi sa kanya, yung magnanakaw na yon, Panginoon, alalahanin mo ako
kung saan ka paroroon. Sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, doon ipinakita ng Panginoon na naroon ang biyaya. Bagamat napapako na sa krus, sinabi niya, dahil may nakita ng Panginoon, nadama ng Panginoon, ang kanyang puso na meron talagang mula sa kanyang puso na seryoso siya, sabi niya, sagot ng Panginoon, dadalhin, ngayon din sasama kita sa paraiso. So siya, kaya sabi dito, maging kasama niya. Pero alam niyo mga kapatid, ang paraiso ay for the meantime na kalalagyan. Kasi ang inihanda ng Panginoon ay ang bagong langit at ang bagong lupa. So mararanasan muna natin. Kung magpapahinga na tayo sa munting ibabaw na ito, yun ay kung nakatutulog. Matutulog muna tayo. Ba? Tuloy-tuloy na. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, salita ng Panginoon, tayo na nabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. So, pinapahayag lang sa kasulatang ito, ang tungkol sa bagay na nangatutulog. Ang ibig sabihin natutulog tayo, ay tayo ay magpansamantalang magpapahinga. Diba? Para bang nakakatakot isipin kung tayo mamamatay na sa katawang ito, yun ay sinasabi sa katulang ito, yun ay kapahingahan. Magpapahinga muna tayo. Kung tayo nga ay isa sa mga tumanggap ng biyaya. Tuloy mo na. Sapagkat ang Panginoon din ang bawang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at may pakakak ng Diyos ang namatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. So, palagi nating narinig ito. Paulit-ulit na lang nating narinig ito. Pero nais ng Panginoon na muli po ito ipaalala sa atin na wala namang pagbabago ang kanyang kaisipan, wala namang pagbabago ang kanyang inihanda para sa atin, mga kapatid. Kailangan mapagtagumpayan natin ito upang maranasan natin ito, mga kapatid. Tuloy. Pues, kung magagayon, tayo ng buhay na natin katiray, agawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito sa Panginoon tayo magpakailanman. So, kaya tayo tumanggap ng yung kaloob na walang bayad kasi ito nga ang plinano ng Diyos sa atin. Saan na ba tayo? 17. Mukha yatang limitado na oras ko. Sabi dito, kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Nais kong kumuha ng quotation mula sa ating propeta, kay Brother Branham. Kasi mahaba ito. Titipirin ko na lang. Brother, good morning po. Sabi ko, akala ko maiksi, mahaba pala. Okay. Ayan. Ating tingnan ang quotation, ang spoken words ng ating propeta, Brother Branham. Sabi dito, and God never even brings judgments upon the earth without first giving the people a warning. So tayo kanina, ipinakilala ng Panginoon sa atin ngayon na tayo ibinigyan ng free gift, kaloob na walang bayad, upang mapagkilala natin kung ano ang kaisipan ng Panginoon, upang may handa tayo ng Panginoon. Bakit niya ginawa ito? Yun ay mga kabilang sa inihanda ng Panginoon, warning ng Diyos, upang mapagkilala natin, malaman natin, upang masigit nating may handa ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. So, hindi maaring bagdusa tayo. Dahil hindi iyon ang plinano sa atin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Upang hindi natin maranasan ang judgment, ang kaparusahan. God never does nothing without declaring it first what He's going to do. And He gives people a choice. Ba? Merong choices. Kung ayaw mo sa Panginoon, kisa talas ka. Di ba? Madali lang yan eh. Kasi limitado na ang oras ko eh. Oh. Kaya kailangan
Doon idako natin ang ating sarili sa Diyos. Dahil tinanggap natin ang libreng biyaya, gamitin natin ito. Gamitin natin ito. Dahil yun ay pinagkaloob na sa atin. Huwag mong pakakawalan, huwag mong bibitawan ang walang bayad na biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kawawa yung mga hindi tumanggap ng biyayang ito. Kaya naroon ang sabi ng ating propeta na, see, God never changes His nature. Ibig sabihin, hindi nagbabago kung ano ang kanyang plano, ang kanyang pagka-Diyos. Dahil ang lahat ng bagay ay perfecto kung ano ang kanyang program niya sa atin. Sabi niya dito, because He's infinite. And His program and His ideas are all perfect. So if He would change it, that would show that He had learned more. So being infinite, He cannot learn more. His first decision is always perfect and there's nothing can never ever change. Hindi magbabago. Kung sa Kanyang pagpapahayag na inihahanda tayo ng Panginoon, pinagkalooban niya muna tayo ng biyaya. Libreng biyaya upang itong ay ating alalahanin, tayuan ang pananampalataya, magagawa natin ito dahil pinagkaloob niya sa atin ito. Meron tayong kakayanan at lakas. Kung wala tayong tinanggap na walang bayad, wala po tayong wala tayong magagawa sa ating sarili. Ang ating bisita galing pa ng malayong lugar. Kung wala siyang tinanggap mula sa Diyos, ay nakakatamad yata pumunta dito. Diba? Mahirap. Hirap bumiyahe, sakit sa katawan. Saka mag-aabala ka sa hindi mo naman kaano-ano. Diba? Ganun ang minsan naiisip ko. Pero ang nais ng Panginoon, ang pagmamahalan, ang pag-ibig ang ating pairalin. Kaya narito siya kasi iniibig niya tayo. Palakpan natin ang Panginoon. Bigyan niyo ako ng 5 minutes pa. May linagpasan na nga ako. Romans chapter 6. O kaya, sa na lang, Revelation 21 na lang. Kasi sinabi kanina doon na sa unang pagkakataon, meron tayong chance na makarating sa paraiso. Ano ba ang final destiny? In Revelation chapter 21 verse 1 to 8, pakilagay. Pakidagdag na lang. Kala ko ito maiksi. Mahaba pala. Paano natin? Ito ipinakita kay John sa Revelation chapter 21. Na dun sa mga unang kasulatan sa pagpapahayag ng Panginoon na merong paraiso na inihanda ang Diyos para sa atin. Pero hindi lang ang paraiso, ang final destiny ng bawat isa atin. Kasi pinakita ito sa Revelation chapter 21, verse 1, sabi niya dito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So, yun pala ang final destiny ng bawat isa sa atin. Sa pagdating natin Panginoon sa Kristo, siya ay maghahari sa millennial, sa 1,000 years, at makakapiling na makakasama natin ng Panginoon. So, kung nandun pala tayo sa paraiso, temporary lang muna. Steady ka muna dyan. Relax ka muna dyan. At kakasamahin kita sa pag-ahari ko sa loob ng 1,000 taon at ang kasunod doon, yung bagong langit at ang bagong lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Nais kong awitin, pwede ba na humingi ako ng, kasi tumugma lang ang aking pangangaral doon sa Glorious Day. Sayang, hindi niyo inabot yung kanta. Napakaganda. Pero hindi ako marunong kumanta, kayo na lang kumanta. Sunod na lang ako. Yung awitin natin, kasi yung pinangaral ko, tinalakay ko, yung free gift of God. Yes, Lord. Thank you.
Pwede ba tumayo tayo? Awitin natin. Nagagalang, ano lang talaga ako sabi dito. Yung awitin na ito talagang. Yes, O Lord, hallelujah. Yes, O Lord. We thank you for your presence today, O God. Thank you for your grace that we receive from you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. We will sing unto you, O Lord. One day when heaven was filled with His praises. Yes, O Lord. One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. Yes, O Lord. The Word became flesh, Yes, O God. the Thank light you, shined thank you, O Lord. among us, His glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away. Thank you, Jesus. Rising He just Yes, O Lord. Given us a freely grace, O Lord. one day. Thank you, Jesus. Lord, glorious day. We are asking for you, Lord, to prepare every one of us, Lord, for a glorious day. Sumama, Panginoon. Salamat, O Diyos, ng aming kailangan, yung ang desire ng puso ng bawat isa. Thank you, Jesus, for the freely gift that was given unto us, Lord. For what we have received unto you, Lord, the very gift that you given us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. A free gift, Lord. We thank you for that. Despised and rejected, bearing our sins, my Savior is hands that heal nations, stretched out on a tree, and took the nails for me. Giving He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away. Rising He just Yes, thank you, Lord, for the free gift that we received from you, oh God. Thank you for the grace. Thank you, Jesus. Thank you for your mercy, oh Lord. Thank you. Amen. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord God. Hallelujah. Tayo manalangin. May panalangin muli, Ama. Salamat sa pagkakataong ito na muli na nagbigay ka ng pagpapayag sa unang araw ng linggo ng 2025 na masigit mong papagandahin ang bawat isa sa amin na magawa namin ang iyong kalooban dahil tinanggap namin ang biyaya na kaloob na nagmumula sa iyo. Iyon ay magagamit po namin po, Panginoon. Dahil tinanggap namin ang Espiritu mo, patuloy mo po kami, Panginoon, na iwalay sa Espiritu ng mundo po, Panginoon, upang magawa po namin, kami po ay maging katanggap-tanggap sa amin sa iyo po, Panginoon, sa iyong pagdating. Kami ay maging karapat-dapat na sasalubong sa iyo, Diyos. Marami pong salamat, Ama. Sa araw na ito muli, aming itinatas ang aming paborit pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan. Tanging sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.